Hi guys, welcome to my channel guys. So right now, pupunta ako sa Maple Leaf Storage para kuhanin yung mga boxes na iniligay namin doon nung pinilano namin ibenta yung unit namin. Since hindi na namin tinuloy yun, papanood yung video kung paano piniliwanag kung bakit hindi namin itinuloy yun dito. And kailangan ko nang tanggalin yung mga boxes na iniligay ko dun sa storage area. And tumawag na ako kanina, sabi ko hindi na namin i-extend yung pagre-rent. So by May 5 matatapos na yung renta namin dun sa storage room na yon. So kailangan ko nang tanggalin kasi right now April 27 na eh. So habang papunta tayo doon guys, gusto ko pag-usapan natin yung isang article na nabasa ko sa Facebook. Ang pamagat ng article na ito is When the Canadian Dream Isn't What You Expected It to Be. So yun yung pamagat. So tara, pag-usapan natin. So guys, habang nag-i-scroll ako sa Facebook, nabasa ko tong article na ito. It's about a Filipina, bank manager siya sa Pilipinas. Although hindi sinabi kung anong bangko siya nagtatrabaho sa Pilipinas. Pero base dun sa article is well established na siya dun sa trabaho niya. May bright future, stable job, maganda yung sahod, may circle of friends, support system. So everything that you could ask for, a good life, a good career back in the Philippines, itong Filipino na to meron na siya. Pero by a stroke of luck, na invite siya sa Canada Express Entry for PR. And syempre yung mga ganong opportunity, very rare yun. So ginrab niya yung opportunity. Ang mali niya lang is hindi niya napaghandaan yung pagpunta rito. Hindi siya nag-conduct ng research, siguro hindi siya umattend sa mga seminar. At pagdating niya rito sa Canada, akala niya yun na yung simula ng kanyang Canadian dream. Kasi nga 'di ba, pag nagbabasa ka sa Facebook ng mga nagpupunta sa Canada, kinukwento nila yung kanilang mga success story, yung kanilang Canadian dream na naging success story. So akala ng Filipina, ng bank manager na yon, yun na magiging kapupuntahan ng kanyang story. And then nung pagpunta niya rito sa Canada, hindi yung ini-expect niya ang nangyari. So wala siyang kakilala rito, wala siyang kamag-anak, walang trabaho naghihintay sa kanya. And syempre maghanap siya ng trabaho. Tapos yung mga ina-applyan niya na trabaho, hindi siya matanggap-tanggap kasi yung resume niya is not Canadian enough daw. So syempre lumilipas yung araw, kung ano yung naipon niya or savings niya nababawas, nauubos, kumukonti. May epekto yan like emotional stress, financial stress. So yung mga stress na yan nagkapatong-patong hanggang sa na-realize niya na hindi lahat ng nagka-Canada nagiging successful ang story. And then kung babasahin niyo yung article, inamin naman niya kung bakit nagkamali siya. First and foremost, hindi siya nag-conduct ng proper research. Hindi niya inalam yung lugar na pupuntahan niya. Hindi siya nakipag-connect sa mga kababayan natin, or hindi siya naghanap ng mga ka-network dito sa Canada na maaaring tumulong sa kanya. Yun yung tinatawag na networking. Guys, yung istorya ng Pilipina na to is one of the many examples kung bakit may mga kababayan tayo na nag-fail dito sa Canada. Kasi pag pupunta kayo dito guys, or kung may plano kayong pumunta rito, ang pinaka-importanting gagawin ninyo is mag-conduct kayo ng research. Ano ba yung trabaho nyo? Alamin nyo yung market ng lugar na pupuntahan ninyo. Like for example, kung engineer ka, ang pinakamagandang market sa iyo is either sa Toronto or sa Vancouver kasi maraming mga
infrastructure construction na ginagawa dyan. Kung sa oil and gas ka, ang magandang market sa iyo is Alberta. So alamin mo yung market na pupuntahan mo, and then mas mainam kung pupunta ka sa isang lugar na may kakilala ka or may kaibigan ka. Kasi yung kakilala mo o yung kaibigan mo or kamag-anak, maganda kung may kamag-anak ka, sila yung tutulong sa'yo para makapag-springboard ka dito sa Canada. Pwede ka nilang turuan kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin, yung mga bagay na hindi mo dapat gawin, kung paano mong mapapadali yung mga bagay, like for example, paano mag-commute from one place to another. Mas makakatipid ka kung malalaman mo yung transportation system sa lugar na pupuntahan mo, as opposed kung like ka lang magta-taxi, napakagastos. Yung mga bagay na yun guys, nire-research yan bago ka umalis. Kaya napaka-importante sa isang tao na papuntang Canada ang umattend sa mga Canadian seminars. Kasi dyan, ino-orient ka ng mga bagay-bagay dito sa Canada na hindi mo alam. Tulad nung nangyari kay ate, wala siyang kaalam-alam nung nagpunta siya rito. As in, totally zero ang knowledge niya. So pag nandito ka na, hindi pwedeng dito mo palang aaralin yung mga bagay na yun. Kasi tumatakbo yung oras mo, tumatakbo yung araw mo, nauubos yung pondo mo. Kung yung mga bagay na yun, hindi mo inalam nung nasa Pilipinas ka at dito mo palang aalamin, parang it's a waste of time, diba? And then, yun nga yung sinasabi ko, napaka-importante na may kaibigan ka, kamag-anak ka, kakilala ka na pupuntahan. Kasi sila yung tutulong sa'yo. And napaka-importante rin na maghanap ka ng mga Filipino communities doon sa lugar na pupuntahan mo. Napakaraming Filipino community. Kung Catholic ka, sumali ka sa Couples for Christ. Kung born again ka, sigurado naman may mga born again churches dito na pwede mong salihan. Kung engineer ka, may mga Society of Engineers, like for example dito sa British Columbia, may Filipino Society of Engineers na pwede mong salihan. Ang importante kasi guys is kailangan mong mag-build ng network. Yung network, ito yung parang hindi katulad ng networking sa Pilipinas to na parang pyramiding scam. Hindi ganun yan. Yung network kasi guys, sila yung mga circle of friends mo or circle of colleagues mo na maaaring tumulong sa'yo na sa halip na ikaw lang mag-isa ang naghahanap ng trabaho, pwede ka nilang tulungan. Either sasabihan ka nila kung saan ka dapat mag-apply, kung anong mga trabaho ang may opening, matutulungan ka nila. And one more thing pala guys, kung introvert ka, like for example, me, introvert ako, alam ko napakahirap para sa isang introvert ang makisalamuha sa ibang mga tao unless yung mga tao na yun is kakilala mo or komportable ka na. Pero most of the time, take it from experience kasi introvert ako, pag yung mga tao na yun is first time mo palang nakilala or nakita, mahihiya ka makipag-usap sa kanila. Kasi introverts are known for, well, you know, very ano bang tawag sa term na yun? Mahiyain sila eh. Seclusive ba? Reclusive, parang ganun. Reclusive sila or ayaw nila yung, hindi naman sa ayaw, pero hindi sila yung tipo ng mga tao na makikipag-start ng conversation sa mga total strangers. Hindi ganun yung mga introvert. Most likely, most often, sila yung kinakausap, pero hindi sila yung mag-i-initiate ng usapan. So, kung introvert ka at pupunta ka rito sa Canada, wala namang problema yon. Pero, pag nandun ka sa mga group happenings, mga party, or basta mga group happenings na nandun yung mga ka-network mo, kailangan mo munang kalimutan yung pagiging introvert mo at kailangan mong makisalamuha sa ibang mga tao, makipagkaibigan, kasi nga kailangan mong mag-build ng network. So ako nung nagpunta ako rito, luckily for me, nagpunta ako rito, may mga kaibigan kami, may kaklase ako nung nagpunta ako rito. So natulungan nila kami. And si Mrs. naman ano siya hindi siya introvert pero hindi siya highly extrovert. Ano siya, friendly siya, so siya yung madaling
makipagsalamuha sa ibang tao. And then kapag komportable na siya sa isang tao, kaibigan na niya, nagiging komportable na rin ako sa tao na yon. And then doon nag-i-start yung pakikipagkaibigan, yung pakikipag-network. Ganun yun, guys. And another thing, ito observation ko lang naman. Kasi base na rin sa mga kwentong natatanggap namin mula sa ibang mga tao, may dalawang klase ng mga Pilipino na nagpupunta sa Canada. And sa dalawang klase na ito, usually yung isang klase lang ang nagsasucceed. Okay, sasabihin ko na. Ang dalawang klase na nagpupunta rito sa Canada is yung unang klase, yung medyo dumanas ng hirap and determined na maging success ang story niya sa Canada. And yung pangalawang klase, sila yung naging komportable ang buhay sa Pilipinas, kaya pagdating dito hindi nila expected yung mga trials and hardship na dala ng pagpunta rito sa Canada. So kadalasan yun yung nagiging reason kung bakit madali silang sumusuko. May mga kwento na kaming narinig na may mga kakilala kami na kinukwento nila sa amin, may kakilala silang mga doktor sa Pilipinas, ito nga bank manager, magaan ang buhay sa Pilipinas, masarap ang buhay sa Pilipinas, may kaya, may mga katulong. Tapos pagdating dito sa Canada, yun nga, nagtatrabaho ng dalawang trabaho, nagdo-double shift, tapos na-overwork, nag-overtime. Tapos sila pa yung magtatrabaho sa mga gawaing bahay, paglalaba, pagluluto, na hindi sila sanay. So ang nangyayari, ang nagiging ending, sumusuko sila. At meron naman tayong mga kababayan na syempre alam nila kung gaano kahirap mabuhay sa Pilipinas. Kahit minsan sobrang pagod mo na, kahit nagdo-double effort ka na, yung sinasahod mo sa Pilipinas sakto lang, minsan hindi sumasapat. So sila kapag nagpunta rito sa Canada, talagang kung ano yung sipag na meron sila nasa Pilipinas, dinodoble nila rito. Minsan kahit nagdo-double job sila, hindi mo sila mariringgan ng reklamo. Kahit pagod na pagod sila, hindi mo sila mariringgan ng reklamo. Kasi nga, what better option do they have? Either dito sila sa Canada na kahit paano, pag nagsipag ka, makaka-asenso ka, makakaluwag-luwag ka sa pamumuhay mo, or sa Pilipinas ba na kahit ganung effort din ng ilabas mo, wala pa ring mangyayari. I mean, saktong isang kahig, isang tuka ka pa rin, sakto lang na nakakaraos ka sa sahod mo. So mas gusto nila na instead sa Pilipinas, dito na sila sa Canada. So yun yung napansin ko sa dalawang klase ng Pilipino na nagka-Canada. Sila na nakaranas ng hirap sa Pilipinas ang nagsasucceed, and yung mga kababayan naman natin na naging masarap yung buhay sa Pilipinas, sila kadalasan ang madalas sumuko. Ngayon guys, hindi ko alam kung ano yung kwento ng buhay ni Ate doon sa article na nabasa ko, pero most likely naging masarap yung buhay niya sa Pilipinas. Bank manager siya, maganda yung sahod niya, hindi siya nakaranas ng hirap. Kaya pagdating dito sa Canada, medyo nag-struggle siya. Dali lang, pasok lang ako sa gate. Ayun guys, hindi ko alam kung anong nangyari dun sa bank manager dun sa kwento, kung umuwi ba siya ng Pilipinas or nagstay siya rito at sumikap para kahit paano ma-overcome yung struggle niya. Hindi ko alam, pero nagbigay lang tayo ng opinion regarding sa experience niya. Nagbigay tayo ng mga suggestion kung paano maiiwasan yung na-experience niya rito sa Canada, para kung gusto nyong magpunta rito sa Canada is may iwasan nyo yung mga bagay na yun. So I hope guys nagkaroon kayo ng idea sa mga i-share ko sa inyo,
And hopefully kahit papaano may nakakuha kayong muntik information sa na-share ko. So hanggang sa susunod guys, and if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, like this video, click the notification bell, drop your comment, and share this video with your friends guys. Hanggang sa susunod po, maraming salamat. Bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from